Nagmukhang kampanya yung maisog nila. 'Di po ba? Sino po ang mga nakapansin nun na nagmukhang, pangangampanya yung maisog nila? Ito po mga kababayan, base na po dun sa ating, pag-aanalisa sa mga galawan nila mga bossing, 'di ba? Ako'y naniniwala na talagang etong maisog na ito, para doon sa, nasuspende 'no, na gobernador, mga kababayan. So, saan kaya galing yung budget nito? Baka hindi natin alam, baka possible sa kumbaga kay Gob din ano, mga bossing, hindi natin sure, 'di ba? Kasi para suportahan ang taong bayan, para diyan magtipon-tipon, marinig nila yung gobernador, 'no, kung ano yung kanyang side. Ang problema, nagmagaling yung mga nararamdaman na natin na tatakbo para sa pagka-senador. Ayan, comment niyo diyan. Sino-sino sa tingin ninyo o yung naramdaman niyo 'no, na mga tatakbo bilang senador sa mga susunod kaya inagaw nila yung spotlight do sa maisog na yon? Ako si Roque 'yan, si Vic Rodriguez. Si Glenn Chong? Glenn, anak ng tinapa ka kapagka tumakbo ka pa din sa susunod, ano na, hindi ka pa nagsasawa sa talo? Si Glenn Chong, 'yan tatlo na 'yan. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, si Alvarez, o 'yan, 'no? Kaso nga, base po dun sa nabanggit natin, mga kababayan, nung vlog natin nung isang gabi, kanina kailan ba? Ano na ba diyan? Kagabi, 'no? Mali yung estilo po nila. Yung style nila, style na ano, mga kababayan, lumang pangangampanya. Inagahan niyo na nga, mali pa. Yung pangangampanya nila, estilo nakaasaran sila ng taong bayan. Ano? Kasi ang mamamayan ngayon, ganito po ang mga botante ngayon, mga bossing. Ganito po ang mga botante ngayon. Ang mga botante ngayon, mga sir, latag mo yung ano mo, latag mo yung plataporma mo. Sabihin mo kung ano yung gagawin mong matino o sabihin mo kung ano yung iaambag mo sa Pilipinas. Bakit ka tumatakbo bilang senador? Ganyan ang taong bayan ngayon, 'no? Hindi hindi yung hindi namin kailangan yung mga paninira ninyo. Yung mga paninira pa nila puro kulang-kulang yung ano, kulang-kulang yung ebidensya, ni wala man lang maipakitang matinong mga ebidensya, mga kababayan. Yan ang ikatatalo nyo pagtakbo nyo, pagka nag-umpisa na o pagka dumating na yung halalan nitong 2025 sa pagkasenador. Egol kayo dyan sa diskarte ninyo, no? Sabi ko nga sa inyo, ang mamamayan ang hinahanap kung ano yung gagawin mo para sa bayan. Hindi yung um, mark daw yung blind item ni Mike Cervera. Hindi yung kung ano yung ginawa mong paninira doon sa kalaban mo. Egol yun, mga bossing, egol. No, kaya ang nakikita ko, ayan si Bagong Lipunan. Magkaiba man po ng pananaw tayo pero kumbaga labas yung pagkakaibigan, iba-iba yung pananaw natin, respetuhan lang po ano, Bagong Lipunan. So hindi hinihintay ng taong bayan o hindi nila gustong alamin kung ano yung mga paninira mo lalo pat walang mga katotohanan at wala kayong mga sapat na ebidensya diyan. Ang ginawa mga bossing o yun, kung ano mismo, no? Kung ano mismo yung dapat na pakay nila at marinig ng tao, nilagay yata sa dulo kung di ako nagkakamali. After ni Digong, mga bossing, after ni Digong magkasalita, doon inilagay yung kung ano yung pakay nila, mga kababayan. So, talagang ako nakikita ko mga bossing sa mga susunod na maghanap to ng mga lugar, sa mga susunod na magpaalam to doon sa mga mayor, doon sa kung sino man yung mag-a-approve, lalong ano to mga bossing, lalong mga hindi papayagan to. Kasi tingnan nyo, ang tema nila ilalagay nila doon. Pero kapag ka nag-umpisa na yung rally nila,
kung ano-ano yung pag-uusapan, prayer rally, usapang ano, usapang ethics, anak ng tinapang prayer rally yan. Sipon ni PBBM, oh, gustong bumagsak ang gobyerno. Anong prayer rally yan? Siyempre yung mga mayor iisipin na niyan, panakip lang 'tong sinasabi sa atin na kung ano yung tema nila pero iba talaga ang mga gagawin nito, ganyan. Oh, sabi defend the flag daw. Defend the flag, 'di sana na ano sila, nag-Tagalog sila o kahit English na lang para lahat ng Pilipino, eh, narinig. Isa pang iniisip ko, ha, mga kababayan, isa pa pong iniisip ko, sabi ko, bakit puro karamihan sa kanila marurunong naman po mga mag-Tagalog 'yan, eh. Bakit puro karamihan sa kanila, eh, sa Bisaya nila inano, sinalita, 'no? Sa Bisaya nila Gibisaya ang ginamit nila. Sabi ko, naisip ko, siguro dahil Bisaya lang yung mga maniniwala sa kanila, 'no? Hindi pa lahat, oh, hindi pa lahat. Eh, madami nagsasabi, taga Davao kami pero ayaw namin diyan sa mga 'yan na, eh. Napagod na din kami. Sabi ni Bagong Lipunan, budol nga yung term nila na prayer rally. Ha, ha, ha. Oh, prayer rally tapos iba yung gaganapin dun sa ano, doon sa kapag umaandar na, 'pag nag-uumpisa na yung prayer rally, ano yun, mga kababayan? Ako mag-interpret into Tagalog, just ask me ano. Kasi meron daw kalagitnaan, 'no, na parang ang usapan nila dun puro mga edits-edits yan, parang gano'n, eh. So sabi ko, ano bang prayer rally yun? Anyway, lakpasan muna natin 'to. Medyo excited ako kay Pantaleon Alvarez, eh, mga kababayan. Habang ano, pinapanood ko 'no, alam ko yung kay Pantaleon Alvarez kaya ko na-gets mga bossing kasi tinagalog niya, in Tagalog na sinabi. Ang sinabi niya dun mga kababayan, naghihimok siya 'no, nag-aanyaya siya ng mga tao, nag-aanyaya siya nung mga kasundaluhan, mga bossing, ayon 'to sa aking pagkakaintindi, na bumaklas ng suporta sa gobyerno, mga kababayan. Ano po sa tingin ninyo yun? Pasok pa po ba yun, mga kababayan? Pasok pa po ba yun sa kumbaga karapatan nila? Meron po tayong batas, mga kababayan, na kapag ikaw ay nanghihimok o humihimok at gusto mo 'no, na makakuha ng mga tao na sasapi sa'yo para pabagsakin ang gobyerno, eh, may karampatang parusa po 'yan at may karampatang maikakaso diyan.